Tulo-tulo na po ang paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na barangay at SK eleksyon sa November 2, 2026 at nasa 95% na daw ang kanilang natatapos sa paghahanda. Ayon yan sa spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudianco. Hello, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Lunes at pizza 11 po ngayon ng buwan ng Mayo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog mga kapobre. Bago ang lahat mga kapobre, isang malaking kaganapan ang mangyayari ngayon sa House of Representatives. Dahil ngayon po ang araw na pagbutuhan sa plenaryo ang impeachment case ni BP Sara. Kung abot sa 106 o 1/3 ng mga congressman na papabor sa impeachment ay dadalhin na ito sa Senado at doon na ang paglilitis na gagawin at magsilbing mga huwes ang mga senador, mga kapobre. Pero mga kapobre, saka na natin yan pag-usapan. Dito muna tayo sa ating pinaka main content, ang barangay at SK eleksyon. So todo-todo na po ang paghahanda ng Commission on Election para sa nalalapit na barangay at SK eleksyon sa November 2, 2026. At ayon pa sa spokesperson ng COMELEC na si Attorney John Rex Laudianco ay 95% na po ang natatapos ng COMELEC sa kanilang paghahanda para sa halalan BSKE mga kapobre. Panoorin at pakinggan natin tong panayam kay Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC. Here we go. Rex Laudianco. Attorney, good morning. Magandang umaga po, Sir Rod, at sa lahat po ng taga-subaybay na ating programa. Good morning po. So, 95% ibig sabihin, attorney, tuloy na talaga. Wala na po pwedeng humarang rito para sa pagsasagawa ng BSKE on November 2, 2026. Alam niyo po, Sir Rod, ang pagsasagawa po ito sa November 2, 2026 ay bunsod ng batas, Republic Act 12232. Kaya po hanggat walang bagong batas, ang COMELEC po ay tuloy na tuloy sa paghahanda po. Alam niyo naman po yan, ayon sa ating saligang batas, ang pagtatakda lang ng batas ang makapagsasabi kung kailan magkakaroon ng halalan sa barangay at SK po. Opo. Yung 95%, partikular ano ho rito ang mga natapos na sa ginagawa ninyong paghahanda? May pong mga procurement po natin ang gagamitin. Unang-una na nga po, tama yung nasabi niya, yung balota. Kaya po maaga na namin na-imprenta yan dahil magkakasabay-sabay nga pong halalan. Sa September 14, may BARM elections po tayo. Tapos, less na naman, November 2, agad na agad itong BSKE. So, dahil po maaga na tayo nakapag-imprenta ng mga around 69 million para sa barangay, around 23 million para po sa Sangguniang Kabataan, ang imprenta na lang po namin yung nadagdag ng mga botante na magtatapos na po yung ating registration sa May 18. So, kaunti na lang po yun. Kaya namin tapusin ng halos 2 linggo na lang po yan kung ilan man po yung madadagdag. Sa registration ng mga bagong botante, tapos na rin, attorney. Sa May 18 po magtatapos, Sir Rod, at nais po namin balita sa inyo na ang natanggap na namin applications nasa mahigit 4.5 million, kung saan mga around 1.5 million po dyan bagong botante para sa barangay, around 1.5 million bagong botante po sa SK, at yung pong karamihan po ng natira dyan yung pong mga dating na-deactivate na ngayon po ay bumabalik na, kaya halos 4 na milyon po talaga yung karagdagan ng mga botante po natin dito sa BSKE. So ano to, nadagdagan, attorney? Yung mga bagong botante? Tama po kayo, nadagdagan po. Meron mga nagparehistro para sa barangay, may nagparehistro para sa SK, tapos yung mga dating hindi na nakakaboto po kasi dahil natanggal sila sa listahan, hindi bumoto
ng dalawang eleksyon o higit pa, bumabalik na po sila. So dagdag din po yun. Kasi ituturing natin dagdag po yun. So, itong pag-increase ng mga bagong registered voters, ano sa tingin ninyo? Ito ay may kaugnayan para sa yung interest, di ba, ng mga panibagong botante para sila ay makapag-participate sa nalalapit na BSKE? Tama po, mataas po ang interest Yun po nakita namin. Mataas ang interest sa makilahok, mataas na ang kaalaman. Siguro talagang gusto nilang maghalal po ng bagong barangay o kaya po gusto nilang suportahan. Kasi from October po hanggang ngayon, ito po yung pinakamataas na natanggap namin na applications sa history ng COMELEC po. Pinakamataas na po ito. Ito yung pinakamataas sa history ng COMELEC. Kasi di ba ilang beses na rin na-postpone yung BSKE at ngayon lang uli magkakaroon ng eleksyon. Tama po, Sir Rod. Kung matatandaan nyo, supposedly December po sana ito ng 2025. Kaya po nagbukas po kami ng registration. Kung matatandaan nyo, sometime in July, 10 araw. At sa loob po ng 10 araw na yan, naka-2 milyon na aplikante po kami. At nung napospone nga po, binuksan muli noong October, ito tatagal hanggang May 18, nakaka 4.5 million. Baka nga po umabot tayo ng 5 million dahil po alam naman natin, Pilipino, mga last days ng registration ay dadagsa. Oo, kasi sa barangay talagang ang nangyayari pa minsan dyan yung tinatawag nilang hakot botante. Hindi kaya may mga ganun ho ba kayong mga na-monitor na aktibidad na may mga ginagawang pangahakot para dalhin sa COMELEC at i-rehistro itong mga bagong botante? Wala naman ng ganun. So, wala naman po. Pero nakikita po namin na talagang meron dumarating na grupo. Basta ang importante po sa amin kasi yung nagpaparehistro, kwalifikado. Kaya nga po talagang tinatanong sila, hinihingan ng dokumento para masiguro natin na wala po flying voter, walang hindi qualified na makasama po sa ating pagboto. Yan, klarong-klaro po mga kapobre na todo-todo na po ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na halalan sa November 2, 2026. At sinabi po ng spokesperson na habang wala pong panibagong batas na nagtatakda ng panibagong halalan, tuloy na po itong November 2, 2026 dahil yan po ang umiiral na batas ngayon, ang Republic Act 12232. So yan po ang masusunod mga kapobre. So wala na pong duda yan. Habang wala pong panibagong batas na nagpapaliban sa barangay at SK election, ang halalan ay gaganapin ngayong November 2, 2026. Mark your calendar mga kapobre. Yan po ang halalan. Yung mga agam-agam na ipospon ay hanggang agam-agam lang muna yan. Dahil hanggang ngayon po yung ipinasang panukalang batas sa House at saka sa Senado ay hindi pa po napagtuunan ng pansin ng ating mga mambabatas. Dahil sabi ko na, busy po ang ating mga mambabatas sa impeachment ni BP Sara. Kaya wala pa silang time para atupagin itong panukalang batas na nagpapaliban sa halalan sa barangay at iske. At ito pa mga kapobre, ang magandang sinabi ng spokesperson ng COMELEC ay mataas daw ang interes ng ating mga kababayan na makilahok sa barangay at iske eleksyon dahil sa ipinakitang napakataas na rate ng nagpaparehistro. Mantakin nyo mga kapobre, yung mga bagong botante na nagparehistro ay umabot na daw ng 4.5 million. At ito daw ang pinakamataas na nagiging history sa COMELEC pagdating sa registration. Kaya nasabi ng COMELEC na mataas po ang interest ng ating mga kababayan na makilahok at makibahagi sa nalalapit na barangay at iske eleksyon. So kung gayon mga kapobre, wala na pong rason para i-postpone ito. Dapat matuloy na po ito mga kapobre.
November 2, 2026, Barangay at SK election. Good luck sa inyong lahat. This is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Bye-bye and God bless.